Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin na nakakagulat na tama si Trillanes, tapos na ang investigasyon ng ICC. Yan mga ka-review natin ha. Aarestuhin na po ba si dating President Duterte at Vice President Sara Duterte? Yan po ang malaking katanungan. Atin pong alamin mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Okay, at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Nabanggit din ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga ICC investigators na po pwede siyang pumunta dito sa Pilipinas as an ordinary citizen. Pero naniniwala ka ba dahil ang pahayag naman ni dating Senador Sonny Trillanes ay nakapunta na dito yung mga investigador ng ICC at nakapangalap na ng mga impormasyon mula sa mga biktima nitong war on drugs. Ano masasabi mo doon? Well, nagsalita na rin pong ICC eh. Tinanong ng Star ang ICC. Alam niyo naman, pahayagan ko yung Star, no? We do not comment because our activities are confidential. Now, ayaw nyo man o gusto nyo man si Sonny Trillanes, ang totoo niyan, siya tumayong complainant labang kay Presidente Duterte, bagamat yung sarili niyang abogado, bago namatay, ang sabi, ay pera-pera lang yung kasong yan. Kaya lang, patay na si Jude Sabio, di ba? So, dahil bilang complainant, I'm sure may karapatan siya mag-inquire sa ICC kung anong nangyayari at I'm sure pinagsabihan siya kung anong status ng kanyang demanda. Hindi mo pwede ipagkait sa biktima yan. Hindi umano'y biktima. Okay? So, ayun. Ang ICC ayaw magkomento dahil ang kanilang gawain ng investigasyon confidential. Hindi talaga sila magpapaalam. Lilinawin ko lang po ha, yung kooperasyon kasi, pwedeng kooperasyon kung kinakailangan mo ng service of summons at saka ng yung mga yung duces tecum, okay, na tinatawag, yung mga pagpipresenta ng mga dokumento at iba pang mga physical evidence. Kinakailangan din ng kooperasyon kapag aarestuhin na kasi wala naman sariling pulis ang ICC. Pero kung hindi naman kinakailangan ng ICC na paharapin ang isang tao at hindi naman kinakailangan na sapilitan na huli ng isang dokumento, hindi na nila kinakailangan makipagtulungan. They can do it on their own. Walang nakasaad na kinakailangan umayag ang bansa sa investigasyon. Tinutulan nga natin yung investigasyon na yan eh. Ay, di ba tinuloy? O, bakit kinakailangan tayong pumayag? Kaya ako'y natatawa doon sa mga sinasabi, hindi tayo makipag-cooperate sa investigasyon. Ay, ayun, sabi ng complainant, tapos na. So ngayon ang issue, hindi naman nababanggit kung makipagtulungan sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte at kay Vice President. Ang sabi ni dating Presidente Duterte, hayaan yung taong bayan magdesisyon kung ipa-aaresto ako ng aking mga pinagsilbihang mga Pilipino at dalhin doon sa isang dayuhang bansa. Sinabi ng pangalawang Pangulo na ang pinakamainam na paglalarawan sa samahan nila ni Romualdez ngayon ay ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit inaatake mo ang kaalyado ng administrasyon. Sa tanong kung may kinalaman ba ang pagtakbo niya sa susunod na eleksyon sa issue nila ni Romualdez, ito ang naging kanyang tugon. Hindi ako makaspekulate kung anong iniisip ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ko siya kilala na ng malalim. Hindi malalim yung pagkakaibigan namin para makapag-speculate ako kung ano may iniisip. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayan, may paglilinaw na attorney at ibang halalan ang kanyang pinatutungkulan. Well, ako naman, no? Di kami nakapag-uusap pa ni BP Sara, no? Mula nang natapos ang Pasko, no? Pero nung nadinig ko yung sinabi niya, bagamat ako hindi nagbibisaya,
Obviously, ang konteksto niya, yung dalawang kapatid niya kasi hindi natatakbo, ayaw nang tumakbo sa eleksyon. So sabi niya, ako tatakbo pa rin sa susunod na eleksyon. Pero ano ibig sabihin nun? Kailan ba susunod na eleksyon niya? Alang naman tumakbo siya sa mas mababang posisyon. Siya'y pangalawang pinakamataas na opisyalis na ng bansa. Diba, sentido ko mo naman yun. Kaya hindi ko maintindihan. Ako in-interview na rin ng media tungkol dyan. Sabi ko, hindi ako tagapagsalita ni BP. Pero sentido ko mo naman yun. Ang susunod na eleksyon niya ay 2028 kung kailan matatapos ang kanyang termino bilang vice-presidente. So ang paglilinaw, di gaya ng dalawa niyang kapatid na lalaki, tatakbo siya sa susunod na eleksyon. At ang susunod na eleksyon ay 2028 dahil doon matatapos ang kanyang termino. Kaya nga nagtataka ang buong bansang Pilipinas, bakit pinupolitika si BP, hindi naman siya tatakbo nga sa 2025 elections? Ano ba yan, di ba? Bakit naman siya tatakbo sa mas mababang posisyon? BP na siya. Si Presidente dati, Duterte, nag-iisip kung tatakbo ng senador. Kasi naging presidente na siya. Bakit pa siya tatakbo sa mas mababang posisyon? Pero kasi yon, wala na siyang termino whatsoever. Private citizen na siya. So ang susunod na eleksyon para sa private citizen, 2025. Pero para sa vice-presidente, ang susunod na eleksyon ay 2028. Baka, attorney, yung isa yung dapat tumakbo sa mababang posisyon kasi sabi mo nga kanina hindi makatakbo rin sa mataas na posisyon eh. Kaya Or nga, kung tatakbo man, yung pagtakbo niya natalo din siya. Tatakbo naman talaga siya dahil magre-re-election siya bilang isang kongresista, di ba? Ewan ko ba? At Alam sinasabi niyo mo, ba dyan sa Tacloban, ha? May isang Romualdez tumakbo ng vice mayor, talo. Uy, bakit? Nung huling eleksyon. Di ba baluarte nila yan? 2022 yan. Tacloban. Mantakin mo, hindi man nilang napanalo ang anak mismo ni Mayor Alfred, ha? Bilang vice mayor. Tapos mag-ahangad na maging presidente. Ang governor dyan sa Leyte ay si Governor Governor Petilla. Petilla. So yan mga karabin natin baluarte na nga nila yan, no? Na Tacloban, ni Romualdez, pero olats pa rin mga karabin natin yung, di ba? Olats pa rin yung Romualdez sa Tacloban kasi alam na po nila, di ba? Yung ugali po ng Romualdez, di ba mga karabin natin. So wala nga pong chance talaga. Ano pa kaya kung nationwide, di ba? Kung sa kanilang lugar nga di ba? Natatalo pa, paano pa kung nationwide na, di ba? National. Dating Energy Secretary ng Pinoy At administration. ni minsan po, hindi nila nakuha ang governorship dyan sa Leyte, sa mga Petilla. Ganun ba? Ni minsan. Di ba Hindi nila sumubok nakuha din yan pagtakbo sa pagkasenador din? Well, of course, hindi rin Talo din. naging successful, no? Kasi hindi enough siguro ang mass base Kaya niya, no? siguro makikipagsapalaran sa mas mataas. Pwede ba? Well, yun nga po, kung di manalo sa senador, tumakbo para presidente. nabanggit mo Yan nga, po ang attorney, mensahe. pinupuruhan ang ating pangalawang Pangulo at ngayon nga dinadawit dito sa ICC issue. At may pahayag ang ating pangalawang Pangulo dyan, attorney. Sabi niya, gayon pa man, haharapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin, but I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. Dagdag ko lang, ang ipinagtataka niya kung bakit ngayon na siya ay pangalawang Pangulo, ay doon na nahahatak yung kanyang pangalan. Noong panahon na siya ay naging pinuno ng Davao City, wala namang ganyan na mga ulat. Siyempre, dahil ginagamit nga yung ICC para tanggalin ang banta sa mga pangarap ng politiko na hindi naman po nagpakitang gilas kung ano ang galing nila bukod sa pagkakalat ng pagkawatak-watak sa ating bayan. Common yung sentiment in both in all the comments feeds na parang hindi nararamdaman si Presidente Marcos at parang ang nararamdaman nila ay si Speaker Romualdez ang nagpapatakbo. Well, sana kasi may mag-explain, di ba? Sabi ni Randy, si Congressman Teves na alis bilang kongresista. Yes po. Pero ang nag-alis sa kanya ay ang Kongreso mismo through their ethics ko, kuramdamang presidente. Ano pong grounds para makapagpatalsik ng House Speaker? Well, kailangan magbago yung composition. Well, kailangan mawalan siya ng suporta ng mga kongresista. Sabi ni Mandu,
May nakausap akong congressman na ang PI ay nasa COMELEC na daw at referendum na daw and no one can do anything na. Totoo po ba na wala na tayong pwedeng gawin? Pwede pa rin naman kasuhan yan. Kasi nga, medyo malabo yung rules dito at hindi naman inabrogate ng Senate, ng Supreme Court yung kanilang dating desisyon. So, hindi necessarily abandoned yung yung Santiago versus Comelec na case. Si EJ Fabsky is watching from Japan. Hi po. Si Jay naman is watching from Chicagoland. And thanks for sharing your thoughts. Sabi ni So yan mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi dyan sa sinabi nga ni former Senator Trillanes na tapos na daw ang investigasyon ng ICC. Nako, ito na nga po ba yung sinasabi natin nung una pa lang, di ba? Oh. Na magugulat na lang tayo, tapos na po yung investigasyon, no? At aarestuhin na lang itong si dating Pangulong Duterte. Ano po ang inyong masasabi dyan? Nako talaga, nakakagulat ang mga pangyayari ngayon. Napakabilis, no? Parang kailan lang mga karibyo natin pinag-uusapan pa lang kung papapasukin ba o hindi itong ICC. Pero ito, galing po kay former Senator Trillanes. Tapos na ang investigasyon at aarestuhin na nga lang si dating Pangulong Duterte. Ano po ang inyong masasabi dyan? Dapat po bang pagkatiwalaan yung sinasabi ni Senator Antonio Trillanes? Dapat pa po bang pagkatiwalaan or may credibility pa ba itong si former Senator Trillanes para maglabas ng mga ganitong statement na wala naman po siya sa gobyerno, di ba? Or saan niya kaya nakuha ang balita, ang ganyang statement, no? Ang ganyang balita. Or saan niya nakuha yung kanyang impormasyon. Yan mga karibyo natin. Well, anyway mga karibyo, naman po ang inyong reaksyon. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din mo kalimutan mag-subscribe kay Pinoy Streamline. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Yan. Maraming salamat po.